Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo mga katambay dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po yung likod mga katambay, magkomentuhan po tayo. At syempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong pahayag o ito pong binabalita po ng isang radio station mga katambay ng DZMM mga kababayan. Ayon po dito sa palasyo, ay tanggap naman daw po mga tambay at bukas daw po at tinatanggap ng palasyo na merong bansa raw po na kukupkup o tatanggap sa dating Pangulong Duterte kung ito daw po ay mabigyan ng ICC ng interim release. Unang-una, kayo nga, sa tingin nyo ba, papayag ba kayo na bigyan ng interim release kung kayo ang sinusunod na ICC umano? At syempre kayo rin na nagbayad sa ICC umano para ito ay madala sa ICC sa The Hague sa Netherlands. Hindi kaya? At dito po natin malalaman na talagang napakawawalang hiya umano ng gobyerno ngayon. Mismong dating Pangulo, hindi mo man lang maririnigan ang gobyerno ngayon na willing din silang tanggapin ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Ganyan po kawawalang hiya umano ang mga taong ito. Hindi po ba? Ito pa, pakinggan po natin ang pahayag po sa radio station, mga kabayan. Malacanang irerespeto ang posibleng pagtanggap ng ibang bansa kay dating Pangulong Duterte kapag ginawaran ng interim release ng ICC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang. Nag-ano pa yung radio commentator na tambay, parang masama pa loob ganyan po kabayas ang mga media po ngayon. Hindi pa nga nabibigyan at plano pa lang kung sakaling mabigyan interim release, yung nagbabalita na, naka-smith na, masama na kalooban mga kababayan. Antimano, makikita mo na talaga ng bias. Ibang klase po ang mga media ngayon sa ating bansa. Patrol, Christian Osores. Bukas ang Malacanang sakaling tuluyang tanggapin ng ibang bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag pinagbigyan ng ICC ang kanyang hiling na interim release. Sa press briefing, sang-ayon si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na maituturing na good news o magandang balita para sa kampo ng dating Pangulo kung totoo ngang may bansa na handang kumupkup sa kanya at kung aprubahan ng ICC ang hirit na pansamantalang paglaya. Tugon ito ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na may isang bansa nang handang kumupkop sa kanyang ama kapag pumabor ang ICC sa hirit na interim release. Ayon kay Castro, maaaring bunga na ito ng madalas na pagbiyahe ng Vice Presidente sa ibang bansa. Nitong buwan nang muling hiling maghain ng request ang kampo ng dating Pangulo sa ICC para aksyonan na ang kanilang petisyon para sa interim release ni Duterte. Samantala, Tita Winnie, harap sa isang pulong ngayon dito sa NDRRMC si Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 3 ng hapon para pulungan ng ilang opisyal kaugnay sa paghahanda sa Yan po mga tambay, nakita niyo po. Ganyan po kawawalang hiya, mga walang puso sa isang Pilipino at dating Pangulong Duterte. Ang pamahalaan po ngayon. Wala po tayo makukuha man lang simpatya o sympathy sa nakaupo ngayon sa isang Pilipino na pinatapon po nila. Mga kabayan, talagang ayaw na po nila pabalikin dahil wala ka man lang makitang concern kahit po gaasin at gamunggo sa mga taong ito. Lalong-lalo po ang nagpapahayag ng yung tinatawag na garbage in, garbage out ng Malacanang, tinatawag ng Vice President. Hindi po ba? Nakita nyo po? Taxpayer money. Majority ng Pilipino ay gustong-gusto ang ginawa ni dating Pangulong Duterte at minamahal siya ng Pilipino. Pero ang nakaupo ngayon, grabe, mga walang puso, walang damdamin, mga napakawawalang hiya, mga bayan, ibang klase, nakipagsabwatan umano sa makakaliwa para po ipitin at gawa ng kaso, mga tanim na ebidensya, na wala naman po ito pinatunguhan nung panahon pa ni Dilima at ni Trillanes. Pero ngayon, yun ang ina-adapt ng ICC, yung mga nabasura at walang kakwenta-kwentang mga testigo nila at gawa-gawa nilang mga kaso umano. Ganyan po katindi, mga tambay. At,
Wala ka man lang makita kahit gatiting na konsuelo man lang. Wala man lang konsuelo at concern ang mga demonyong ito, umano. Ibang klase, no? Tao ba ito? Mga tao ba ito? Kahit pabalat bunga man lang. Bigyan mo man lang ang mga Pilipino na nagbigyan at na ang trabaho ay nasiyahan ng mga Pilipino sa paglilingkod ng dating Pangulo. Nasiyahan kami sa ginawang paglilingkod sa amin na 6 na taon. Tapos makakarinig ka lang sa Malacanang na ganito lang ang ibabalita nila, na sila'y natutuwa't tatanggapin ng ibang bansa at ikinukutsa pa dahil kung papayagan pa ng ICC dahil nakakontak yata sa Malacanang at may contact direct yata ang ICC sa kanila para sa mga desisyon na gagawin ng ICC ay mukhang manggagaling pa yata sa Malacanang ang final decision kung bibigyan pa nila ng interim release ang dating Pangulo. Hindi kaya? Dahil sa umuugong na pera. Dahil mismo si Senador Bato de la Rosa ay sinasabi na funded, pinondohan umano nila gamit pa raw po ang mga ghost project budget na hindi maipaliwanag kung nasaan yung pera na yon. At yun ang sinasabi ni Senator Bato. Baka dyan nagamit sa ICC. Ibang klase po, mga kababayan. Napakawawalang hiya ng mga taong ito umano na naglilingkod sa ating bansa. Wala kang maasahan, mga kababayan, mga walang puso't damdamin ito. Ipinatapon mo na walang due process. Ngayon, kahit man lang pabalat bunga, hindi mo marinigan ang mga taong ito na pati sila, kahit sila, dahil isang Pilipino yan, kung tatanggapin niya ng ibang bansa, di hamak sana na tatanggapin namin yan dahil Pilipino yan. Kung bibigyan sana kahit pabalat bunga man lang, kahit na nagsisinungaling ka, ay masabi mo man lang sa mga Pilipino na Pilipino ang dating Pangulong Duterte. Pilipino yan. Kung yan ay bibigyan man lang kahit nagsisinungaling ka, bibigyan man lang yan ng interim release, pansamantalang kalayaan, ay tatanggapin din ng Pilipinas yan katulad ng ginagawa ng ibang bansa na tatanggapin yan. Pati Pilipinas ay tatanggapin yan dahil isang Pilipino yan at dating Pangulo yan. Willing din namin tanggapin yan bilang kami ang nanunungkulan at kami at siya ang presidente ngayon ang tinatawag na may issue ng pulburon. Hindi po ba? Kaya ibang klase itong Pangulo na ito. At tanggap na tanggap po ng men in uniform ang ganyang klaseng Pangulo. Ibang klase, nagpatapon ng dating Commander-in-Chief. Pero okay lang po sa men in uniform na ganito po ang pamahalaan na sobrang kawawalang hiya umano. Ibang klase kayo. Ibang klase rin po ang tagapagsalita, mga kababayan. Ibang klase. Hindi naman habang panahon na nandiyan kayo, hindi pa kayo gumawa ng inyong legasiya na kabutihan. Ang itinatanim yung legasiya sa mga Pilipino ay yung katulad nung sa tatay. Ganon ang legasiya rin ninyo. Hindi nyo malang binago ang legasiya ng pangalan o eplidong Marcos sa Pilipinas. Mas malala pa ang ginagawa mong legasiya ngayon. Dahil nagpatapong ka ng dating Pangulo nang hindi mo man lang binigyan ng tamang proseso ng batas sa Pilipinas. Ibang klase ang legasiya po ng iiwanan po ng pamilyang ito, ang Marcos, Araneta, Romualdez, umano. Grabe po silang magbigay ng kanilang legasiya sa ating mga Pilipino. Korupsyon, pamumulitika, at grabe silang gumamit ng ating batas. Sila mismo ang kauna-unahang lumalabag sa batas. Hindi po ba? Muli po mga tambay, nakakalungkot lang po ang nangyari po sa ating bansa. Yung kanilang ipinangako, kaya po sila binoto ng taong bayan, nangako sila na napakaganda sa atin. Hihigitan pa nila ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Itutuloy-tuloy nila ang magagandang programa. Lahat po pala yon ay puro kasinungalingan. Mga kababayan,
Mga pambubudol lang po pala yun sa mga Pilipino. Ang ginawa po nila na pangako sa atin. Puro lang po pala ito, scripted. Ang totoo po pala nilang pakay sa ating bansa ay ganito sa nararanasan natin ngayon. Ibang-iba po sa mga pinangako ng nakaupo ngayon. Unbelievable. Pero ang sinasabi nga po natin, bulag, pipi at bingi ang tagapagtanggol ng bayang Pilipinas. Mga kababayan, maraming salamat po mga kababayan sa naagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Mga kababayan, thank you po sa inyo. Sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po mga kababayan. At sa mga nagbibigay po ng tulong, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo mga kababayan. At syempre po ang panalangin mga tambay. Yun na lang po ang kaya nating gawin. Dahil wala na po tayong aasahan sa ating mga men in uniform. Ang pag-asa po natin ngayon ay ang Panginoon. Ang ating po mga dasal at panalangin, mga kababayan. Sana po, pagsamasamahin po natin, makiisa po tayo sa ating po mga panalangin na maingatan po sana ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan. At siyempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kababayan sa mga dasal. At ganoon din po mga kababayan, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, konting taste lang po mga tambay. At meron naman pong purpose ang ating lumikha. At umaasa naman po tayo na maganda po ang kalalabasan po nito sa bandang huli. Hindi naman po forever na ganyan po ang ating bansa. Na paghaharian na mga ganyang klase na nilalang. Paglalo na po pag nabigyan ng kapangyarihan. Huwag naman po sana na sila po ay forever na dyan. Hindi po ba mga kabayan? Thank you po. Ingat po mga kabayan. Paalam. Bye-bye.